So importante yun mga kabagis, no, na mayroon tayong mga ready na mga powderize na mga gamit or mga gamot sa mga karamdaman kasi hapon mga kabagis, magpapaligo na naman tayo. Nakita natin mga kabagis kasi kakatapos lang yung kumain. Magpapaligo tayo maya maya and then paliguan natin tapos papakainin natin mga kabagis. Ito yung ating routine taga araw-araw na umaga, tanghalit, hapon, and ito yung kanilang mga hitsura ngayon. Yan mga kabagis. So, ang pag-uusapan natin ngayong hapon is itong gamit kong mga gamot, no? Ito yung mga gamot na ginagamit natin mga kabagis. Kapag ka ma-observe kung may isa dyan or dalawa na hindi maganang kumain, ano yung mga powderized na ginagamit yung mga vitamins. So, ito yung i-discuss natin mga kabagis. So, just keep on watching mga kabagis. Make sure to subscribe naman. Subscribe naman natin yung ating channel. Hindi pa nakapag-subscribe, and thank you so much. So yan, kukunin ko yung aking ipapakita sa inyong ginagamit kong gamot mga kabagis sa kanila. So ito yung ating mga RIR ngayon, malalaki na, you know? So binibenta na yan natin mga kabagis kasi marami pala masyado. So yan. So ito yung ating mga ano kasi mga kabagis, inano ko talaga, nag-stock ako ng marami gawa ng ano, kailangan talaga yan. And antibacterial din yan, tapos ito antibacterial din to na Primoxil. So ito yung mga magandang powder, no, na ipinapainom natin sa ating mga baboy kapag may mga sakit, lagnat, yung ganyan, yung mga ubot sipon, tapos mahinang kumain. So yun yung ating ipapakain mga kabagis, o ipapainom, sorry. So importante yun na mayroon tayong stocks na ganyan kasi hindi natin alam kung kailan sila magka-problema at magkasakit. So ito, wala pa tong mga, ito yung mga mukha nila, wala pa yung ligo. Paliguan ko muna yan mga kabagis. Tapos habang pinapaliguan ko, i-explain natin yung ating mga routine ginagawa natin kapag ma-observe nating may problema, no? Ano yung kadalasang pinapainom ko, and gaano kadalas natin ipinapainom. So yun. Ayan. So ito, actually, kinonfirm ko talagang buntis na siya kasi balaki na yung ano mga kabagis ng kanyang dede, pantay na. And then mula nung na ano to, na AI to, hindi na siya nag-hit ulit. Kasi mapansin mo kasi mag-hit siya kasi hindi kumakain, tapos lumalaki yung kanyang puwerta. Pero ngayon wala na, maliit na lang. Nabulugan to, mga 1 month mahigit na nakalipas. So ito naman sila ang kabagis. Yung nagtanong regarding sa ating ginagawang mga painom, yung mga powderized na painom natin, ayun, yun lang yung inuulit-ulit ko na ginagamit natin is yung Primoxil. Ano yun, antibacterial yun. Mag-away to kabagis yun, sugatan. Hindi yung problema kapag ganyan, no, sila, mag-away sila. Minsan yan din yung dahilan na kulang ganang kumain kasi nanghina siya. Yung mag-aaway, yung masugatan, no? Grabe yung sugat niya.
Okay, yun. Ang painom natin ito is Vitamin Pro, yung vitamins. Ang normally pinapainom ko sila ng once a week na Vitamin Pro. So isang sachet, isang ganyan na balde na Vitamin Pro mga kabagis. And then minsan ko lang to pinapainom ng Primoxil kung tingin ko kinakailangan talaga, pero kung hindi naman, hindi ko na pinapainom. Yung Primoxil is antibacterial yan. Kung mga walang ganang kumain, ganyan, magana naman sila. May mga karamdaman. Ang pinapainom natin ng Primoxil. So, importante yun mga kabagis, no, na mayroon tayong mga ready na mga powderize na mga gamit or mga gamot sa mga karamdaman, kasi mahirap na kapag maubusan tayo yan. Importante yan. Anytime pwede natin ipainom, ihalo lang sa tubig. Makabili kayo yan ng mga ganyan, ng mga antibacterial. Magtanong lang kayo sa mga agribet. Andyan yan sila, yung mga ganyang mabili natin. So dapat hindi tayo maubusan yan mga kabagis. Mag-stock tayo. Okay, so in case naman magpainom ako ng Primoxil nito, isang ganyan mga kabagis na balde, dalawang Primoxil na sachet. In case lang kung kailangan talagang magpainom. Pero seldom lang ako nagpapainom ng Primoxil dito. Kasi nga hindi ganun ka sakitin, magana naman silang kumain. Pero yung vitamins, once a week ko pinapainom yan, yung powderized na vitamins. So mas maganda yung powderized na vitamins mga kabagis, kasi hindi na sila mas stress. Pinapainom mo. Hindi na i-inject. Pero maganda pa rin mag-inject tayo, yung maliit pa sila. I-inject natin yung mga vitamins like Norovet or Jectran, B-complex at iron. Maganda din yung kabagis na i-inject natin. Pero kapag ganito nakalaki, mas ina-advise ko na wag na lang. Yung ganyan nakalaki. Kasi mas stress, no? Magtakbuhan yan. Kahit pakainin mo, okay. Tingnan nyo mga kabagis, pagka 3 months nito, ibang iba na yan. Halos kasing laki na nito. Yan, ito yung ma-achieve natin na katawan in almost or 4 months na pagpapakain natin. Pwede na yung ma-achieve, pero mas masyadong malaki na yan kasi nga ano na yan buntis. Yung mga almost the same ganyan kalaki, no? Ito tansya ko dito mga kabagis, itong tansya ko, yung kilo niya nasa 160, 150. Yan kalaki. Puntis na kasi yan eh. Tingnan nyo. Ang problema nito kasi ano siya, mangagat. Hindi naman totally mangagat, yung bang ano kanya ba, laruin kanya, ipaglaro. Okay, ganyan ako maglinis. Okay na yan. Kunin ko muna yung mga dumi, tapos i-ano ko kabagis, sabon ko yan ng perla. Ito rin sinasabon yan. Kaya malinis siya. Alright. Lakas ng ulan mga kabagis, oh.
Habang naglilinis tayo, umuulan. So yan, balik tayo, no? Kakalinis ko lang, nasabunan ko na rin. Yan. Dik. Yun yung problema sa buntis niya, magganyan siya. Baka makunan yun yung ano ko. Yun yung kinakatakutan ko na makunan siya kasi maganyan-ganyan kapag umuulan. Yan yung ating mga baboy. So, balik tayo dun sa ating topic, no, na magpainom tayo ng Vitamin Pro at least once a week or once a month. Okay na yun, yung painumin mo lang sila ng ganon. Pero kung may budget ka, pwede once a week mo yung painom yung sa Vitamin Pro na powderized. Pero yung injectable, ano lang yun kabagis, pwede isang beses lang or dalawang beses pagka 2 months, tapos stop na yun. So yun yung ginagawa ko ngayon sa batch na to, and yan yung resulta. Puno na. Okay, so ang Primoxil naman is ano lang yun, kumbaga kung kailangan lang talaga yung talagang may mahina na sa kanila or may masakit talaga na ayaw nang kumain, ganyan. So maganda ang ano kabagis, ang resulta sa mga baboy kapag mayroon talagang tamang pag-alaga. Minsan kasi yung pag-alaga natin, mayroon ding factor yan sa paglaki ng baboy, kasi may mga din nag-aalaga na pakain lang ng pakain, tapos kung mag-vitamin sila, kung maisipan lang, wala yung kumbaga yung standard, yung bang mayroong procedure or yung naka-set up na sa atin na calendar. Kasi kapag mayroon akong batch na mga ganito, na mga fatteners, sa kalendaryo yan, mayroon na yung naka-set na ng mga schedule nila na kailangan nilang inumin, kailangan nilang ganito, vitamins, purga, nakaset na yan sa akin mga kabagis. So i-share ko sa inyo, no, kung ano yung sineset ko pagdating nito sa atin, yung maliit pa lang. First kong iset is yung after 15 days dapat mapurga ko sila at vitamins, yung injectable na B-complex at iron. Pwede mong gamitin yung Norovet or yung Dictran. Ito yung first schedule nila. After nyan, 2 months, magpurga na naman tayo. 15 days, diba? Then, pagka 1 month nyan, is ipurga mo sila. Tapos, pwede mo ring isabay yung vitamins na injectable pa rin, or sa 2 months na nila mo i-inject yung vitamins. I hope nakuha nyo yun. Pwedeng isabay after 1 month nang na-injectan mo na sila ng 15 days. And then, stop na tayo dun sa injectable na yun. Then, regular na tayong magbigay either once a week or twice. Hindi twice a week. Once a week or once a month na powderized na vitamins, yung Vitamin Pro. So yun, tapos purga. Ang purga nito is regular tayo magpurga mga kabagis every month. Powderized pa rin yung gamit ko, every month ko pinupurga sila. Powderized. So I hope mayroon akong na-share na naman this afternoon sa ating lahat regarding sa ating gamit na purga at vitamins. Thank you so much. Bye bye.